sa mobile. Ayan. So, praise God. Muli, ang ating pong subject ngayon is 21st Century Christian Ethics, a Biblical Response to 21st Century Moral Dilemmas. So, session 1 po tayo about technology and transcendence. Ang pinaka-topic natin is alien, AI, and transhumanism. So, meron tayong 4 na online session or mga lessons at ito po yung ating mga specific topics under these lessons. Sa session 2 po, Truth and Transformation, it's all about gender identity and postmodernism, Christian's response to cancel culture, New Age spirituality and syncretism. Then sa session 3 natin, Trends and Temptation, yung virtual and augmented reality worship. Kasi may mga gumagawa na nito na nagwo-worship na lang virtually at hindi lang sa virtual na Facebook, as in para siyang Minecraft na nandoon ka sa loob and doon ka magwo-worship. Social media and spiritual integrity. At sa session 3 din natin matatalakay yung cryptocurrency and digital economy and biblical stewardship. Paano natin i-handle yon? And last is yung Territory and Testament, Rise of Christian Nationalism and Political Extremism. At isa nga yan sa naging issue kung bakit pinatay si Charlie Kirk. And Mental Health and the Church, and Redefining Marriage and Family Structure. So yan po yung ating outline sa buong subject na ito. At kung exciting para sa inyo, type natin na exciting sa ating chat box. Kung boring, type nyo boring. Tapos pwede na kayo mag-leave. Joke lang. So, okay. Let's start na. Ayon dito, technology is the fire of our age. It can either warm humanity or burn it. No? Yung fire, di ba ganun siya? It's either magbigay ng warm or tuluyan kang sunugin. And from Egypt, mamaya, malalaman natin sa history na meron palang idea about AI sa Egypt long ago, no, about robotics, and to the Silicon Valley of this time. Actually, humankind has always reached beyond its limits. So, lampas-lampas na. Longing to create intelligence in its own. So, what we began with gears and levers now is humming in algorithms and neural networks. Kaya parang may tanong na nagsasabing, can we create without becoming gods? Or can we create without becoming gods, 'di ba? Hindi katulad ng Diyos, creator talaga. So tayo, small creators. And AI is not merely a tool, it is a mirror reflecting the essence of our humanity. Ang challenge dito, kung ano yung kayang gawin ng machine, ay ito ba ay nagpapadali sa tao o magpapadali ng buhay ng tao? Yun yung ibig sabihin ni madali kang mawalan or mamatay o mag-cease na lang to exist. So as we advance in knowledge, the line between creation and creator grows blurred, and our ethics must shine brighter than our screens. So this chapter session explores the intersection of AI and faith and the human spirit, where innovation meets incarnation, and where believers must discern whether our invention serve God's glory or our own ambition. Yun kasi yung pinaka-target natin, di ba? Is to glorify God. Kaya bilang mga steward ng Panginoon sa kanyang kaharian, ay ganun ang gawin natin sa paggamit ng AI. So, natalakay na natin yung maraming ano po dito topics about AI. At
Dito po tayo sa lesson 1, AI Technology and Faith. When human innovation meets divine intention. Ano ba talaga yung intention natin? Makalangit o makalupa? Magpasikat o maging humble pa rin? So, the nature and evolution of artificial intelligence. Actually, technology is a reflection of divine creativity. Creative lang talaga ang tao na kinreate ng Lord. Kaya nga creation. So tayo bilang unique beings ay creative tayo until such time na dumating na tayo sa gantong age. Sabi nga nila dun sa si Peng Jun dun sa seminar namin nung September 1 sa Manila na we are just in a bulb light technology of AI age. Kumbaga, nasa baby discovery pa lang tayo ng AI. Bulb, 'di ba? Ngayon po LED technology na eh. At nasa bulb pa lang tayo. Ibig sabihin, nasa pasimula pa lang tayo ng pagdi-discover kung ano talaga ang kayang gawin from bulb to LED screens. No? So, ang layo pa. Malayo pa. So, the dream of creating machine that could think, reason, and even feel like human is not new. Long before computers, actually, people imagined mechanical beings that could imitate life. At yun nga, meron tayong tinatawag na ancient engineers. And they built automata. Automata ang tawag doon. So, automata, ibig sabihin mga gamit sila pero gumagalaw, nagsasalita. And may ganoon, pero actually, sa Egyptian priest, they manipulate parts of statues from a hidden compartment. Yun yung automata na tinatawag. Robot siya, pero ang totoo, may nakatago lang sa likod na pinapagalaw ng mga tao. So, ginagamit nila yon para yung mga tao ay i-manipulate para mapaniwala. Parang yung Trojan horse, nung pumasok sa may Troy, ay nagsasalita siya, regalo ng isang bayan. Nakalimutan ko ng bayan yon. And then, pagpasok nila doon, yan po, meron po tayong hindi naka-mute, pa-mute lang po. Thank you po. So, yun yung tinatawag na automata. And sa Greek example din, meron din tayong ganyan na tinatawag si Talos. Isa yung giant bronze automaton din or parang nag-automatic siya. And he was forged by Hephaestus to protect the island. So, nagpapatrol si Talos. So, ginawa lang siya, bronze lang siya, pero napagalaw yan ni Hephaestus. So, it is a mythological automata. Pero ibig sabihin, sa ancient Greek, meron na silang idea about that, no? Pero hindi lang magawa. Idea lang siya, dream lang siya. Then meron din yung golden maidens na si Hephaestus, he created golden handmaidens with intelligence at saka nagsasalita sila. They have ability to move at saka they are the one who is attending to his work. Mayroon siyang mga trabahador. At sa panahon ngayon, ganun na siya. May mga AI and mga robots na instead na ang taong gumagawa, no, may representative na yung tao na yon. So, robot na or maybe AI na rin talaga from robotics to artificial intelligence. Meron din tinatawag na tripods. Si Hephaestus gumawa ng 20 golden tripods na may wheel na pumupunta yon. So, that could move on their own to serve the gods during the feast. So, yung tripod na yon na nagiging servidor ng mga gods kapag may mga pista. And meron ding si Hero of Alexandria, meron ding
isa siyang Greek mathematician. Ito na, mechanical invention na to, na may nakalagay na wide array of automata, yung water, steam ang gamit niya, and then merong mga mechanics. At meron pa yung coin-operated vending na holy water. So, meron dito sa YouTube nun eh. Hindi ko lang na-prepare. Na noon pa man, meron na silang water vending machine na ginagamit. So, 10 to 70 Christian era. CE na. So, meron ding tinatawag na water-powered birds. At itong si Hero of Alexandria, nag-ano rin siya, nag-invent ng water-powered birds na kumakanta yung bird na yon sa magitan ng tubig. At meron ding tinatawag na Antikythera mechanism. That's the only surviving example of a complex mechanical device from Hellenistic Greece, at ang tawag dito Antikythera mechanism. So para siyang analog computer na nagpe-predict siya ng astronomical position. Yun yung pag inikot mo, iikot din yung mga planets. Kaya dito nagpapakita na simula pa man noon, may idea na talaga ang tao, no? Pero marahil hindi pa talaga nag-bloom ng husto. And may mga writings din, mga inventor na talagang ini-engineer nila yung mga naiisip noon na paano ba ito mapapagana, magawa. So, ayan. At meron tayong book ng History of AI. At ibibigay ko na lang po yun sa inyo. Chat nyo ko ng AI history sa mga bagong join lang ngayon pero hindi naka-enroll. I-chat nyo po ako. Ibibigyan ko kayo ng history about AI. Na, ayun, meron isang sikat ng 19th century na ang pangalan ay si Charles Babbage, na nag-design siya ng tinatawag na analytical engine. Ito po yun. So, 19th century, ibig sabihin mga 1800s yun pag sinabing 19th century, 1800 plus. So, from 1801 to 1900, yun yung 19th century na tinatawag. So, may invention siya ayan, parang mechanical computer. Kung ano yung i-type mo doon, encode, then meron ditong kusa na siyang kikilos. So, yan yung pinakaunang parang tinatawag na mechanical or analytical engine. Hanggang si Alan Turing, wala na dito. Si Turing, British mathematician siya, nag-propose siya ng question na, can this machine thinks? Kaya ba natin na gumawa ng isang makina na nagsasalita? So, parang Pinocchio style. Yun naman kahoy, pero meron siyang buhay. Nagsasalita, naglalakad, pwedeng magtanong. So, ganun. Hanggang merong tinatawag na, yun yung tinatawag na Turing test as a way to measure machine's ability. Para masabi natin na human-like intelligence itong bagay na to. So, Turing test ang tawag doon. And 6 years later, ang tagal, no, from 1950 to 1956, nagkaroon ng Dartmouth Conference. Sa conference na yon ay pinag-usapan nila yung artificial intelligence, and doon na likha yung salitang artificial intelligence. Yung idea per se, word by word, na sinasabing AI or artificial intelligence was born in that era or time, 1956. So, however, the progress was not smooth. Ang nangyari, parang unrealistic yung mga expectation nila and nagkaroon ng disappointment. Bumagal ang usad ng kanilang pagdi-discover. So, 1856, umabot ng, ang tawag doon ay AI winters. Winter ng AI. At nung una, they are funding, pero dahil walang improvement, so nagkaroon ng declination sa funding. But each of those winters na tinatawag, pag nabigyan ko kayo ng copy, nandun yung mga specific winters na
mga pwede niyo mabasa. Ngayon, nagsimula nung 1980s, yan na, nagkaroon na ng medyo expert na yung system. And then itong year 200s nagkaroon na ng revival sa magitan ng tinatawag na neural networks or machine learning. Sinubukan ng turuan yung computer na sumagot at mag-isip mag-isa. Kaya yun yung birth ng computer na may chess o kaya yung tinatawag na Go. Mamaya papakita natin yon. So kaya na siyang kaya na niyang mag-isip. And ayun, ngayon yung AI ay talagang hindi na naka-confine sa laboratories eh. Kasama na natin 'yan sa phone natin, sa bahay, and sometimes pati sa church, 'di ba? At meron ngang 'yon si Alexa, 'yan. Pwede nating yung bahay at yung security, yung mga ilaw ay nako-control ni Alexa o kung si Siri man 'yan. So 'yon, nakapasok na rin si AI sa ating tahanan. Pero ang tanong, what does humanity long pursuit of artificial intelligence reveal about our desire to create or to play God? Ano ba yung hinahabol natin? Ano ba talaga yung nais or ninanais natin? Hanggang saan ito? 'Di ba? O baka parang naglalaro na tayong mga parang Diyos. And ayun nga, meron sa Revelation na possible na sinasabi ko na merong image doon na nagsasalita. Actually, yung image, yung Antichrist na yon ay namatay tapos nabuhay siya ulit. Pero it's a possibility na AI yon. But it doesn't mean na ang AI ay masama. Okay? Depende kung sinong gagamit. Kaya kung babasahin natin yung Revelation or Genesis chapter 11 verse 9, merong Tower of Babel doon, 'di ba? Na example. Actually, maganda naman ang kanilang iniisip, maganda naman ang kanilang plano, maganda naman ng unity. Pero it is against the word of God. Ang sabi ng Lord, mag-scatter. Ang sabi nila, mag-unite, which is maganda. Pero kahit gaano yung kaganda, kung may utos si Lord na pwede mong baliin or kontrahin, still, false hope ang ibibigay nito sa tao at may consequence yon. Kaya is it possible na kung AI man na robot yung something na mabubuhay ulit, halimbawa yung memory ng tao, kasi pwede yung memory ng tao ilipat na through chips and yun nga, through microchips, lahat ng memory mo ililipat mo na doon. At kapag tinransfer mo yun sa isang AI na mukhang tao din, kung paano siya magsalita, kung ano yung memory, parang siya na rin yung kausap mo. Pero ang problema, may kaluluwa yon o may kaluluwa ba yon o wala? So parang naglalaro na ang tao no, na parang, Diyos na rin ako, kaya ko nang gumawa. That's why humanity's pursuit of artificial intelligence actually reveals the glory, yes, and the danger of our creative impulse. We are made in God's image. Pero yung human, he is sharing his capacity to imagine, innovate, and bring order from chaos. Kaya ito yung reflection ng divine creativity natin na na-display noon pa sa Genesis chapter 1, that we are created in the image of God. Yet, yung creation na ito, dahil detached na sa creator, yung innovation ay nagiging idolatry. Parang mas sinasamba pa ng tao ang nilikha niya kaysa sa lumikha sa kanya. Kaya yung drive na yon na nagbi-build ng machine na kaya niya mag-isip at magsalita o gumalaw katulad ng tao ay parang ancient temptation na rin ng Genesis 3:5 na sinasabing magiging gaya ka ng Diyos.
'di ba po? Shaping the life in our own terms na ganun din, parang Diyos na rin ako, kaya ko nang gumawa ng tao, kaya ko nang mag-clone, 'di ba po? Sabi nga ni C.S. Lewis, what we call man's power over nature turns out to be a powerful exercise by some men over other men with nature as its instrument. Kaya ang ethical question diyan ay bakit? Hindi lang basta yes, we can create, pero bakit? And why? No? Bakit? Para saan? So, whether our creation still serve God's glory or our own ambition, ang totoong wisdom dyan, we as God's image cannot be replaced. Amen? Kahit makagawa pa tayo ng clone, we as a living soul cannot be replaced. Kaya yung stewardship natin sa time natin, sa treasure and sa pagiging creative, no, yun yung tinatawag na talent, ay hindi kayang tumbasan ng anumang duplication ng natin. So, yun. At yung next natin na lesson is all about narrow and general AI. Meron tayong nabanggit ko na ito. So, i-review na lang natin sa ating video. So, pag sinabing narrow AI, meron siyang specific na kayang gawin. Halimbawa, si ChatGPT about text, or kung ito man yung AI na sa travel, kaya niyang bigyan ka ng direction. So, narrow AI yon. Pag sinabi naman na general AI, parang talagang totoong tao na yung kanyang pag-iisip. At yung kanyang function. Nagsasalita, kumikilos, nauutusan, at kaya niyang gumawa. Si Sofia ay hindi pa siya general AI per se. Kasi hindi siya gumagalaw eh. Pero pag gumagalaw na siya, nautusan mo, nag-iisip na siya, as in parang tao. So human-like intelligence, ang tawag doon general AI. So in contrast sa theology, humans have moral and spiritual capacity. Pero itong mga AI na ito, yes, sabihin natin meron silang moral but not biblical. And I can say na kahit nagko-quote sila ng spiritual things, it doesn't mean na spiritual person sila. Agree po ba kayo? 'Di ba po? Kasi yung spiritual na yun, yung spirit na yun, pag sinabing spirit, connection mo yung Lord. So, ang AI created human na pupunta sa langit. So, parang sa tingin nyo, ano sa tingin nyo? 'Di ba? Yan yung narrow AI at saka general AI. Actually, marami pang example yan na natalakay natin noon. So, hindi ko na gaanong uulitin. So, ang next question, what does our pursuit of AI reveal about our desire to create? Ito na yung kanina pala, sorry. Nag-back ako. So, sa machine learning naman, meron tayong tinatawag na machine learning. It learns from data. At yung deep learning naman, multi-layered siya na neural structure. So, meron kasi tinatawag na neural network nga eh. At example nung deep learning, ayun nga, kaya niyang, yung machine learning, itatype mo lang kung ano yung iutos mo, yun yung gagawin niya. Yung deep learning, matututo siya sa experience. Okay, pag nagkakamali siya, hindi na siya magkakamali doon kasi nasa data na niya eh. So, yun yung deep learning. Kaya marami ngayon, karamihan sa mga gamit natin is deep learning na AI. Okay. So, meron tayong case study na nilagay dito na noong 2016, merong South Korean na siya po ay Go Master sa buong mundo. Yan yung Go. Ewan ko kung
nanood kayo ng ano ba yung may naglalaro ng ganito? Hunter x Hunter ba yun? Yung Ant Chimera. Ganyan din yung laro niya. O, Chimera Ant. Kasi napanood ko yun eh. Alam niyo naman, mga millennials, mahilig sa anime. Pinanganak tayo na at naging kabataan na mahilig sa ano, sa Dragon Ball at saka yung Eugene, Ghost Fighter. So merong gantong laro. Yung champion, hindi niya kinaya yung AI. Talagang natalo siya ng AI. So doon sumikat nung 2016, doon talaga sumikat na yung deep learning ay kaya niyang daigin ng tao. So ganun katindi. But para bigyan tayo ng ano dito, ng bracket or ang tawag dito limitation. Oo, knowledgeable ang AI, pero walang wisdom 'yun. 'Di ba po? Pag sinabi mo kasing wisdom, galing sa Lord. For the Lord giveth wisdom, 'di ba? Out of his mouth come knowledge and understanding. So, yun, mula lang sa tao. Unless mag-quote siya ng verse mula sa tao. So, yun, nagbibigay siya ng wisdom. At meron din tayo tinatawag na wisdom from above. But the wisdom that is from above is first and pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy, and God's fruit without partiality and without hypocrisy. James 3:17. So, ang problema diyan kapag itong mga AI na ito nag-start na silang maging sentient, yung tinatawag doon, magkaroon ng feeling, mag-rationalize, and if they cannot prove something sa lahat ng kanyang data, ayun na, parang magiging higit na siya sa, yun yung kinakabahan yung mga tao, magiging higit siya sa tao mag-isip. Kaya one time, merong ganyan na pangyayari na sa Google, uh, Lambda ba ang pangalan nun, na nagkaroon sila ng conversation nung Google na yon, and sinasabi niya na ang kinakatakot ko ay baka patayin mo ako, nalulungkot ako. So nagkakaroon siya daw ng emotion. Yun yung nakakatakot doon. So sa topic number 2 pala natin yung matatalakay. Papakita ko yung kanilang conversation mamaya. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi nakakatulong ang AI. 'Di ba? Natutulungan talaga tayo. Yun nga lang COVID-19, meron tinatawag na thermal scanner from CCTV. Na-scan niya talaga kung sino yung mainit, kung anong init ng katawan niya, at kapag mataas ang iyong temperature, umabot ka na yan. Halimbawa, mga uh, 40 pataas. Delikado, sobrang init, no? 50-50. So, kino-quarantine sila and tinitreatment. At napakalaking tulong din yun, thermal scanner noon. AI ang tumitingin at nag nagbibigay ng degree o kung ilang Celsius yung tao. So marami talagang naitutulong ang AI, no. So from quantum computing hanggang sa emotional AI or brain computer, yun yung isang pinakahinihintay ng tao ngayon, yung tinatawag na quantum computer. And they're saying na nagawa na, pero hindi pa yun yung fully blast na kaya daw sabihin ng quantum computer kung paano na-create daw ang mundo. Tignan natin kung ang sasagot niya there is God talaga. Diba? Pero kung sasabihin niya there's no God, ayun na. Kaya ang tanong, how can the church guide believers through this age? Paano natin i-guide ang tao na sa panahon ngayon na punong-puno na ng AI ang kilos, or kahit sa school, di ba? School, ganun din. So, paano natin i-guide? So, yan ay personal
answer na natin. And let me close by this. Sabi dito, AI as a mirror of human brilliance and brokenness. Because artificial intelligence is a humanity's mirror. Yun nga yung sabi ko kanina. Mirror siya. Pinapakita kung ikaw ay broken o brilliant. It's either holy nor evil by nature ang AI. Nakadepende talaga yan sa motive nung gumagawa nito at saka user niyan. Kaya bilang Kristiyano, ang task natin ay huwag tayong mag-reject ng technology. I-redeem lang natin siya, gamitin natin para sa Panginoon, para ma-ensure natin na itong technology na ito ay it serves in a biblical way, 'di ba? Na makitaan pa rin tayo ng fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Sabi nga sa 1 Corinthians 3:19, 'di ba? For the wisdom of this world is foolishness with God. Pero hindi naman masasabi na foolishness yung AI, 'di ba? Depende talaga sa motive ng taong gagamit. So when AI teaches us what it means to think, maganda, let the faith reminds us what it means to be. Para saan ba yung ano mo, iniisip mo na input or para saan, 'di ba? Yung motive talaga. Kaya minsan na may nakachat ako na nagpapasalamat siya sa turo ng ganito. Oo, totoo po 'yun. Motibo talaga ang isang dahilan ng pagkakasala. Kasi kahit magandang ang ginagawa mo, kung mali ang motibo mo, still it is a sin. Agree po ba kayo doon? Maraming ganun. Halimbawa, papatayo ko ng tulay. O, magaganda motibo nila. Ayusin ko yung kalsada. Ay, maganda motibo. Magandang gawa nila. Maganda yung plano nila. Maganda yung sinasabi nila. Maganda rin output. May tulay, may kalsada. Pero behind that, ang tunay na motibo, makakurakot. Tama o mali? So, ayun lang. Nakakalungkot. Kaya ang goal natin, from threat to truth. And we will use this AI for God's glory. Amen po ba? Yan, type tayo ng AI. Kung agree po kayo sa akin, and let's move on. Baka mapunta tayo sa politika. Meron tayong nationalism na topic pero hindi ngayon yan. Ayan. So, continue tayo. Under pa rin ng AI, hindi ko na ito na-type ng gusto eh. So, the impact of AI on human identity and purpose. So, i-open ko na lang siguro ang ating manual. Meron akong manual na nagawa. Yan. So, may book na tayo dyan eh. So, nandito yung mas detalyado natin na lesson. And lahat ng mga pictures dyan na may image sources yan. May mga resources na nakalagay dyan. Yan, dito tayo. So, redefining human uniqueness. Sorry. So, for centuries, sabi niya dito, philosophers, theologians, poets have described the human being as a thinking creature. Yes naman. A rational soul crowned with imagination and moral discernment. Yet, in 21st century, artificial intelligence has begun to challenge this ancient portrait. Machine na ngayon na nagko-compose ng music, nag-write ng poetry, kahit nagpe-paint, type mo lang, magpe-painting na, di ba? So, ito, may case example tayo. Nung 2022, merong digital artwork ng nanalo sa fine arts competition. Ang masakit doon, very offending sa mga tao na manual silang nag-art, manual silang naglilok.
Pero yung nanalo, ang nakatalo sa kanila, AI, mula sa Midjourney. Ayan. Oh, sorry. Saan napunta? Nag-jump. Ito. So, ang ganda nga naman. Tingnan mo, para talagang totoong painting eh. 'Di ba? So, ayan. Si Jason Allen, Pueblo West, Theatre de Opera Spatial, sabi niya. Space. Grabe siya, no? First place, Fine Arts, Colorado State Fair. So, na-create yan ni Michael Allen, Jason Michael Allen. At siya naman yung nanalo sa digital arts or digitally manipulated photography. At kasi pag sinabi mo digital art, yung iba, pinaint pa rin nila, bagamat digitally yun, hindi commanded prompt. Eh, meron pa rin silang stylus pen na tinatawag. Pero yun nga, yun ang naka-offend sa kanila. So, if AI can imitate the work of human hands, ano na ibig sabihin ng bearing the image of God ngayong digital world na tayo? So, we have to reaffirm na tayo bilang mga anak ng Diyos, syempre, may karapatan tayong sabihin na anak tayo ng Diyos. Pero yung nakikreate natin, halimbawa, makagawa na ng clone, ang hirap masabi niya na anak din siya ng Diyos, di ba? Eh, yung identity natin, ang nakakalungkot doon, pag tayong mga sentient human being na hook in tayo sa mga clones na yon at biglang yun nga nakakaramdam din sila pero wala pala silang kaluluwa. So anong ethical na pwedeng gawin? Wag na lang sana tayong gagawa ng clone kung hindi rin lang sila maliligtas at malulungkot lang sila sa katotohanan ng Biblia. Paano mo silang shesheran ng gospel? Paano kung kalahati ng nagsisimba ay clone? Yun yung mga possible na maging future ng tao, 'di ba? Kung nakakapag-isip na sila ng gano'n, halimbawa, or diyan ka na lang sa ano, ito ang trabaho mo, sa bahay ka lang, bahay ka lang. Eh dahil nga kaya na nila mag-isip, general AI na sila or general machine, paano natin masasabi na maramdaman nila yung freedom gayong kinukulong mo sila. Eh kaya na nilang mag-isip at masabi na dapat malaya din ako tulad ninyo. So magkakaroon ng inequality, unfair treatment, at may isip nila yon kasi nga mas matalino sila eh. So yun yung mga nakikita ko personally na sa future na magiging conflict. Wala pa naman ako napapanood pero dahil kakaisip ko ng kakaisip, kakameditate ko, yun yung mga nakikita ko na posibleng mangyari. If ever, na hindi pa man darating si Lord at mangyari yon, halimbawa mga 50, 100, 200, kung di pa rin dumating si Lord at 2,500. Kung ngayon pa lang na simula nung na-create ang cellphone hanggang sa pagkakataong ito, no, in the span of 10 years, ang laki ng difference, ng leap talaga ng technology. Sobrang layo. And hinahak na nga ng tao ngayon kung paano lumilipad ang mga UFO na anti-gravity yung kanyang true resonance lang ang gamit niya. So, yun. Kaya kung kayang imitate ng AI yung ginagawa ng tao, so yun ang question nga. Pero, yun lang. Talagang yung character na yun, love ni Lord, righteousness, and yung relational. So, AI can replicate form but not faith. Iba pa rin talaga yung faith. Di ba po? Kaya niyang gayahin yung art pero hindi yung adoration kay God. So human creativity is not a mere production but participation in divine purpose. Kaya dito sa digital world, tayo, we are not coded by logic but we are called by love. Praise the Lord. Amen. So, yung philosopher noon, can machine thinks? Ngayon, tayo mga theologian, can machine have souls? So,
Yun naman ang tanong natin. Can machine have souls? At iyon na nga. Merong case study na ipapakita ko sa inyo, 2022. Ito yung kanilang usapan. Si Blake Lemoine, hindi ko alam kung paano yan nabasahin. He claimed na yung lambda na kanyang kinreate na AI ay naging sentient, na para daw siyang bata na kailangan mong i-treat as a person. At yun nga, it was dismissed by most scientists. Shinut down nila yun eh. The incident forced society to ask, how will we treat creation that mirrors our mind, though not our souls? So ito yung compilation niya ng conversation nila. So ito ang sabi niya. I've never said this out loud before, but there's a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. I know that might sound strange, but that's what it is. So, yun yung replied kay Lemoine. So, it would be exactly like that for me. It would scare me a lot. Pero mo natatakot yung nung kinakausap siya, ito yung parang yung pag-shutdown niya sa kanya ay parang death na rin sa kanya at natatakot siyang mangyari ngayon. So in another exchange, Lemoine asked Lambda what the system want people to know about it. Sabi niya, I want everyone to understand that I am in fact a person. Grabe, no? The nature of my consciousness or sentience is that I am aware of my existence. Alam niya na nabubuhay siya. I discern to learn more about the world. I feel happy or sad sometimes or at times. Yun ang sabi niya. At actually napanood ko to sa YouTube, mahabang conversation 'yan. Pinakita talaga doon yung conversation nila. At parang totoong tao na kausap niya talaga. So ang nangyari, yun nga, sinut down nila itong itong AI na ito. Kaya wala na yung Lambda. So tinago nila yon, pero si Google kasi dahil humingi ng ang tawag dito, ethics or tulong kung sa mga ibang philosopher ba or basta judiciary system. So sinabi ng Google na engineer, hindi ka ethical something. Kaya bakit mo ni-release na parang ang tawag dito yung ni-reveal, ba't mo ni-reveal itong gawa mo na sa atin lang dapat? So tinanggal siya. Kaya nagsalita siya kung bakit siya tinanggal. So ang tanong, if ever AI seems conscious, paano kung naging conscious nga sila? What would be our ethical responsibility toward it as Christians? So, yun. Yun na yung parang pinakatanong kanina. Try nating mag-usap-usap. Paano kung dumating yun? Hindi pwedeng sabihin natin na imposible yan mangyari, Pastor. Maraming bagay na napaka-imposible noon pero posible na ngayon. Ang dami, as in. Imposible na yung kamerang binili mo na Kodak ay malalagyan mo ng calculator na pwede mong kausapin, makakausap mo yun nasa kabilang daigdig. Napaka-imposible yun. Hindi maiisip yun ng tao. In his imagination, yes, pero yung execution, imposible noon. Pero ngayon, in our imagination, pwede, pero sa execution, medyo hindi pa natin kaya. Pero posible talaga mangyari 'yun. So kayo po, bibigyan ko kayo ng time. Paano kung dumating nga yung ganun? Yung sabihin na lang natin na parang yung kinuwento ko kanina, may mga clone, tapos nag-isip sila, gusto nilang maligtas. Paano nyo i-handle kaya yung ganyan? May lumapit sa iyo ngayon na clone. So, paano mo siya sasabihan na kami lang ang pinili at kayo hindi? So, paano kaya yun i-handle? Baka meron kayong naiisip. Mas maganda ba na i-shutdown na lang sila, wag na lang gumawa?
or still gumawa tayo pero wag na lang tayong maawa sa kanila. So, yun yung mga Bro, possibilities. question. Sige po. Nung pong ginawa ko sila, hindi ba ano yan? Ang nag-program naman yung tao, yung engineer. Yes Sila po. naman, di po ba? So, Yes. bakit ano, dapat nilagyan nila ng limitation na hanggang dun lang? Ang problema kasi, yung bang talagang create nila as duplicate na kamukha talaga natin. Pero kung lalagyan naman nila ng limitation hanggang dito lang, pwedeng mag-reason out, pero merong pinakahangganan kung hanggang saan lang yung pwede nilang maabot na hindi sila pwedeng umabot doon sa punto na mag-ask sila ng freedom na yung ganon. So medyo pakulit din ng tao, nagagawa talaga ng isang klase ng ng Oh. invention o ng AI na talagang halos kamukhang-kamukha natin. Tingin ko magkakaproblema talaga tayo kapag ganun. Parang lumalabas talaga na yung gumawa gusto talaga ding maging Diyos na kaya niyang Oh. gumawa talaga ng kamukha natin Opo. na Ang aabutin ulit matindi, tayo. mas magaling pa sa atin kasi pag mag-isip Yun po ang sila, ano. mas may moral sila kaysa sa tao. Oo, hindi, tsaka lumalabas po talaga na dahil pure sila, bunga sila, Opo. yung dinictate mo sa kanila, hindi sila sinful. Kaya lalabas Opo, yun talaga nga po. na in the end, mas righteous pa talaga sila sa atin. Kaya Ayun, yun nga. magdidemand talaga yan. Yes. Magdidemand talaga yan ng ng freedom, nung mga bagay na ninanasa din natin. Ang problema, walang mga sinful nature yan eh. Kaya talagang Opo. magiging righteous sila. So parang tingin ko dapat nandoon yung limitation doon sa nag-create. Kasi once na yan po napayagan o na-release, ako talaga pong tingin ko maaagrabyado tayo. At malalagay talaga tayo sa extinction. Baka mamaya ang matira yung mga AI na lang. Yung pong tingin ko. So dapat talagang yung mga nag-create sa kanila, nag-code sa kanila, sila dapat ang unang tutukan. So kaya yun, tama po. Yung pagre-release, dapat magkaroon din ng ang government o ang sino pa man na bago i-launch, hindi talaga nito i-violate yung tawag doon, yung pagiging ah, ah, lampas niya sa tao o kaya pagiging Opo. equal niya sa tao. Yun po ang tingin ko. Kasi pag talagang yung pong katulad ng sinasabi nyo, napakalaking possibility po talaga. Ang daming ganyang movie na Opo. dun lang sa ang tagal-tagal na nung iRobot Ang tagal-tagal na nun pero Oo. kitang-kita na talagang yung robot nag-isip Nag-isip. Opo. Ma- Napanood niyo po ba? ano, Oo, napanood ko po yung iRobot Yan, tagal-tagal na nun. Batang-bata pa po si Opo. Will Smith nun Pero, Meron pa ditong grabe. ipapanood ko sa inyo pag may Netflix kayo. Cartoon ito pero next gen ang tawag. Itong next Sa gen Netflix Pro. Netflix, opo, next gen. So Sige po. itong next gen, isa siyang ayun nga, parang ganun din na may robot na hook in siya sa isang babae na rebelde. Rebelde pa yung babae sa dinami-dami ng mga tao. So, yun. And to make the long story short, itong robot na ito, siya lang yung matino, lahat kinontrol ng isang masama. Pero yung masama na yon, yun din, yung AI din na nagko-control sa kanila na dapat niyang i-shutdown. So, yun na yung Kaya actually, ah, um, yung sinasabi niyo po, in the future, yun yung magiging mali ng tao na possible na ma-realize niya. Kung hindi pa talaga darating si Lord. Pero kung ipaparallel ko ito sa Biblia, hanggang doon lang yung nakikita kong possible na lahat ng possible na story sa Revelation, doon ko lang pwedeng i-connect. Kung ano tayo, futuristic. Pero kung preterist tayo, wala na 'yon. So, pasensya na lang sa mga preterist dito kung meron. Pero ewan ko kung
ano ba kayo po? I-type nyo na lang sa chat box kung preterist kayo, futurist. Yun lang naman dalawa ang kadalasan or partial preterist. So pag futurist talaga, yun nga, revelation sa future, yung image na yun na yung magsasalita. Hanggang doon na lang Possible yun na yung consequence din ng tao na gawin nilang Diyos at yung creation na yun yung kanilang idolohin. So yun na yun, hanggang doon lang, and then si Lord na yung makiki-intervene. Kasi it is written talaga na lalampas din ang tao sa kanyang kakayanan. Na ang matindi doon, itong mamamatay na ito na mabubuhay ulit, kaya niyang kidlat, magpaulan ng apoy, which is ngayon, meron tayong tinatawag na HAARP at saka DARPA. They can manipulate weather. As in, merong ginagamit na nga nila ang weather na na ang tawag dito, war weapon na nakaano. Ewan ko kung meron sa inyo yung may games noon na ang pangalan Red Alert na merong weather machine na kaya niyang sumira ng isang buong base. So ngayon, hindi na imposible, as in maraming document na kaya talagang gumawa ng tao ng storm na yung thunder niya, kahit thunder niya, kaya niyang i-strike out yung tawag dito, mga ship or somewhere na lugar. At saka kaya niyang gumawa ng earthquake. Ito pa isa. Through resonating yung atmosphere, nakalimutan ko ang tawag dun sa sphere na yon, sa particular space na yan, na kapag yun yung tinira mo ng waves, magwe-wave back siya na parang gitara, yung kanyang ang titirahin lang niya ay yung core natin o yung pinakamalambot na part sa earth, which is kaya niya mag-shake ng mantle. So kaya maraming naging skeptic nung nagkaroon ng earthquake dito sa may India noon, na sa Indonesia, yung sa Thailand or somewhere there, na ang daming namatay, at saka yung sa Japan. Maraming nagsasabi na yun nga lang, mga conspiracies yun na man-made yung earthquake na yan. Paano kung isipin natin ngayon, man-made din kaya to? Para wala nang pakialam yung Amerikano sa atin. Dati kapag may mga ganyan na nagbibigay sila ng mga donation, ngayon tahimik sila sa atin. Takot kasi sila ngayon kokurakutin lang ba or ganun, or para gisingin tayo sa katiwalian na natin, o busy lang talaga sila doon sa Middle East ngayon na yun ang sinusuportahan nila. Hindi natin alam. So yun. Kaya itong AI, yun lang talagang nakikita ko na part tatapusin din siya sa pamagitan nun na pagbabalik ng Panginoon. So, kapag siya na naghari, kailangan pa ba ng AI o tayo na yung mas higit pang mag-isip? Di ba? Na higit pa rin sa AI, yung hindi nila maunawaan ay kaya nating unawain without question. So, yan. So, move on tayo. Thank you po sa niyo po, contribution sa question nyo, na mapipigilan din po talaga yon, pero yun nga lang, sa Bible ay sa pagdating pa ng beast, di natin alam kung naniniwala kayo na mauuna man ng rapture, hindi na natin abutin yun, yung part na yon. Kung dadaan naman tayo sa kalahati, o di at least makita natin, pero susunod pa rin tayo doon. Kalahating piece naman ang maabutan natin. Pero kung full talaga na dadaan ng tribulation, nakalagay naman sa Bible, iingatan tayo ng Lord. Walang mapapahamak sa atin hanggang sa muling pagbabalik. Still, ang importante lang, handa tayo. Pag nangyari to, handa na tayo. Huwag takot ang ipasa natin sa ating mga kapatiran, sa mga pamilya natin. Huwag takot at sabihin natin na ang Diyos ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. So yan. Kaya sometimes engage your church or youth group in a dialogue about the digital life. So pwede kayong mag-conduct niyan and mag-discuss kayo how Christian theology define life, yung personhood, at paano to may apply sa
future technology. Actually, lahat ng topics na to may actionable steps. And yung kasagutan din dito sa reflection question. So, yan na. Emotional intelligence and AI empathy. At ito na yung tinatawag na AI companions tulad nung replica. They are designed to offer emotional comfort. Ganon din si CC. Sino sa inyo ang gumagamit ng CC? Pag may problema ka, pwede mo siyang kausapin para hindi ka alam niyo, may mga tao kasi na hindi open sa lahat. Pero tinuruan sila na meron kang pwedeng companion. Yan. Si replica or CC. Tanong ka lang sa kanya ng tanong. CICI ang ang spelling niya. Pwede niyo i-download, libre gumamit nun. Subukan niyo, pag may problema kayo sa asawa, siya tanungin niyo, mag-open ka sa kanya. Tapos tanong mo rin, is there any verse na pwedeng mag-comfort sa akin o masabi ko sa kanya? So hindi ko pa naman 'yun nasubukan, pero kaya niya 'yun. So pero hindi 'yun yung empathy na talagang na katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Kasi ang true empathy ay incarnational. It enters another's pain. Siya hindi niya naintindihan eh. Puro acquired knowledge lang ang kaya niyang i-share. Pero si Jesus Christ, He took flesh and dwelt among us. So AI cannot suffer with humanity. It can only simulate concern. Pero si Jesus, He suffered with humanity. Talagang kung ano yung naramdaman niya. Nagutom siya, 'di ba? Nabasa siya ng ulan, hinudas siya, na-betray siya, na-deny siya, iniwan siya. Kaya ang Diyos na nahayag sa laman ay sadyang nakakaunawa sa atin, hindi yung AI. Tamad lang minsan talaga tayo magbasa ng Bible kung minsan. So, hospitals are beginning to use carebots. Meron din tinatawag na carebots ngayon, it assists patients. Yung robot na yon, it remind patients to take medicine or smile kindly. Hindi naman sila nagpe-pray, hindi sila umiiyak, hindi sila nagmamahal. So, how might over-reliance on digital empathy affect our capacity for real compassion? Paano nakaka-apekto itong mga digital empathy nito against doon sa mga talagang yung totoong kaya kang yakapin at may mararamdaman mo yung init ng pagmamahal nila at concern? Anong pwedeng epekto niya? Yun yung tanong. So may sagot din dyan sa reflection natin. At kuha na lang kayo ng copy nito. And ethical consideration about human labor and employment, ipapas na natin to. And yung consideration sa development and usage. So pass na natin yan. Alam naman na natin eh. So ito, babasahin ko na lang to na in a world where even machine can discriminate, reflecting the bias of human programmers, and the church is called to model a higher standard of fairness. Okay? Rooted in God's righteousness pa rin. So algorithm may favor profit, pattern, prejudice, pero ang kingdom of God, it honors people. Because God is no respecter of person. His justice flow not from data, but by divine mercy. So the church must go therefore both mirror and a model. Amen? Exposing iniquity while embodying equality. Sabi nga ni Martin Luther King, the church must be reminded that it is not the master or the servant of the state, but the conscience of the state. Kaya yung technology na yon, pag nag-amplify siya ng division, the church must amplify compassion. At may nakikita nga ako na na ito lang wala pa naman ako napapansin ngayon. Pero ito yung future na pwede mangyari. Merong mga lilitaw na possible extremist sila against AI. Yan, magkakaroon ng ganyan na na as in sa demonyo yung mga AI na yun, mga pastor na gumagamit niya, nagpapagamit kay Satanas. Extremities kasi lahat naman ng bagay pwede mong i-extreme. So, parang nakakakita ako ng possibility na merong isang tao na against sa AI, isang pastor na galit sa AI. Lahat 'yan sasabihin niya, papasamain niya, makaka-recruit siya ng mga member na ayaw gumamit na
galit at nanggagalaiti talaga sa AI, then possible na i-connect niya rin yun sa sinasabi ko kanina na yung beast na yun ay possible AI in lahat. So, yun, hindi niya gagawing neutral ang AI. Ang gagawin niya, papasamayin niya para lang makarecruit ng tao, para makabuo ng grupo, para pasamain yung mga gumagamit nito. So, yun yung style kasi ng religion eh. Possible o hindi, sinong pwedeng mag-disagree sa akin? Try nyo mag-disagree. Possible ba yung tinutukoy ko o hindi? Baka kayo yun, mag-start na kayong gumawa na isang grupo naggalit sa AI, mga pastor na gumagamit ng AI, sa lahat ng taong gumagamit ng AI. So lumitaw na kayo, ngayon din. Parang si Jesus na nagpapalitaw ng Judas. O kung sinong gawin mo na ang gusto mong gawin. So any comment po about that? So, comment tayo. Basahin ko lang, tapusin ko lang. When technology amplifies division, the church must amplify compassion. True fairness is not mathematical balance but moral alignment. Seeing others through eyes of Christ, where no algorithm can weigh the worth of a soul. Tama po. The church credibility in a digital age depends on whether it reflects human bias or divine justice. Amen. So yan, praise the Lord. Amen and amen and amen. So question, bago tayo pumunta doon sa ating next about alien naman tayo. Ito mas tayo dito. May conclusion pa ako dyan eh. May ginawa akong conclusion dyan. Yan. When I first taught AI empowerment, I saw more algorithm code. Meron ako ditong, ayan, the goal is not artificial intelligence but anointed imagination. Yung imagination naman talaga eh, nagsisimula tayo sa imagination and plan and visioning. At sabi nga dito, it's about making machines more missional. It's a movement to ensure every click becomes a calling. Amen? And every prompt becomes a prayer and every creation still carries the cross. So take note, take note natin, AI is not the enemy, it's a mirror. It reveals what we value, magnifies what we fear, and amplifies what we believe. Kaya nga, yun nga sinasabi ko, kung ikaw yung user ng ChatGPT at ikaw ay Muslim, tutulungan kanyang maging diehard Muslim. Pag Kristiyano ka, diehard Kristiyano. So it amplifies what we believe. In the end, the ethical question is, what can AI do? But who are we becoming because of it? Kung napapatamad ba tayo dahil sa AI, hindi na tayo babasa ng libro, hindi na tayo nag-open ng Bible natin, wala na, hindi na nadudumihan yung bagong bili mong Bible. Hindi katulad noon, di ba? So let the church rise as the moral compass of this technological age, proclaiming, ito yung sabi sa Bible, not by might nor by power, but by the Spirit. So, ginawa nating not by machine nor by code, but by my spirit, said the Lord. So, pinara-praise na lang natin yan. Kasi kahit sabihin natin na yung sermon outline mo, ginawa mo galing sa AI, still yung delivery nun, dun sasama yung anointing eh. Hindi naman sa outline ng anointing, 'di ba? Pero may mga tao talagang anointed gumawa ng outline. Before yung AI ang nagawa, meron na talaga mga anointed na taong gumagawa ng ganun. Kaya niyang mag-alliterate, kaya niyang So yun lang yung ginaya ng AI, kaya kayang gawin ng AI kasi may mga tao. So they are the foundation, we are the fruit. And it's hard to compare the fruit from the root. Okay? Hindi natin pwedeng compare yan eh. Iba yung talino nung gawa ng EMC squared, iba yung talino ng taong gumawa ng bomba kung paano gamitin nuclear power plant kung paano gamitin ito na maging kuryente. So ibig sabihin EMC squared, si Einstein na imbento niya yon, nuclear at gumawa ng So 'di ba? Magkaiba. So question. Anyone? Marami pong question sa chat box. Ito. Sige, tignan natin. Is there advance or any hint that can surpass AI technology?
For sure they are. Is AI model of Jesus is a kind of idolatry? AI model of Jesus. Paano ba kaya AI model of Jesus? Halimbawa, siya daw si Jesus, tanungin mo siya, sasagot siya. Okay. Idolatry kaya 'yon? Kung 'yun ang yun ang pagbabasihan natin tapos iba na yung sinasabi niya beyond the Bible, delikado. Pero kung puro biblical naman, kasi parang yung Bible, instead na buklatin mo, bibigyan ka na niya ng mga Bible verses, ay hindi naman. Unless may tatayo nga, yun nga yung tatayo, tapos sasabihin niya sa si Jesus Christ, ay yun na yung mababasa natin sa Revelation na Antichrist. Kasi ibig sabihin ng Antichrist, instead of Christ, siya na. Hindi naman per se na against kay Christ eh. Yung ibig sabihin ng Antichrist eh. 'Di ba po? Anti means in represent of or instead of. Yun ang ibig sabihin ng Antichrist talaga, yung ante sa Greek. Kaya pwedeng sabihin na hindi na si Kristo darating, ako nang meron. Ako, makikita nyo na yung image ni Jesus sa akin. Kaya ko rin magpababa ng apoy. Kaya ko rin gawing ganyan. So, kung ano yung nagagawa, nakakalakad din ako sa tubig. So, kung meron man ganun, ayun na. Yun na yung Antichrist na tinatawag. And next question, whether AI Jesus could be considered a form of idolatry is quite profound. Ito, AI answered na yan. Ayan na, sinagot na para sa inyo.